hindi lang kayo yung mahaharas nito ang mga abusadong OLA na ito. Tandaan niyo ha, hindi lang mga kamag-anak niyo, hindi lang mga asawa mo, anak mo, pamangkin mo, basta kahit sinong nandyan sa phone books ninyo na kahit sa mga call logs ninyo, siguradong madadamay at maaari kayong mapunta talaga sa barangay once na nanggulo na ang mga OLA agent na ito dyan sa mga nakuha nilang contact sa inyo. Alright, welcome back mga kadyani, magandang gabi po sa inyo lahat at maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na yung video at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. At yun nga, meron kasing nag-comment sa akin na kung saan yung comment niya galing doon sa mass filing namin nila Mang Kikay doon sa PNP nila Sir Perpetuum Bordalio doon sa PNP noong September. Okay, ito po yung kanyang comment. Sama po ako, sobrang dami kong na-receive na chat ng harassment. May nagpabarangay pa sa akin dahil may tawag ng tawag sa kanya, sinisingil daw siya. Yun ang magiging isa sa mga pinakamalaking problema o mga pinakamalalang mga harassments na gagawin sa inyo nitong mga abusadong OLA. So totoo yan, no? Pwede talaga kayo mareklamo, hindi natin maiaalis yan na kasi ang gagawin ng mga yan kahit hindi mo talaga binibigay na as contact reference yung mga tinatawagin nito mga abusadong OLA na ito, kahit nagbigay ka nga ng 5 dyan lahat ng nasa contact reference niyo, yung mga nasa call logs, di ba? Kahit wala doon sa save number na yan, yung mga tumatawag lang sa inyo, nakakilala, pati mga nagde-deliver, yan. Maaari na lang kunin yung informasyon o yung number nung mga yan. Tapos sila yung kukulitin once na hindi na kayo nakakausap o na kokontak nitong mga abusadong OLA. Tandaan nyo yan, ha? Kasi ang gagawin kasi niyan, lahat na makukuha nilang contact sa inyo, lahat yan sisingilin nila. Araw-araw nila, kagaya ng ginagawa sa inyo, di ba? Yung pagtawag nila ng alanganing oras, pagtawag yung mayat-maya, tatawagan, tapos sasabihin na ng mga OLA agent na yan na, ano ka po guarantor ka po ni Sir Johnny, kasi po ikaw po yung mga nilagay na contact reference dito, kaya kayo po ang aming sisingilin dahil hindi na po namin makontak yung inyong kaibigan o yung inyong kakilala na yan. Kasi sabihin niya, hindi na ho namin kasi nakokontak, kaya kayo ho ang kinokontak namin. Kayo po ang sisingilin namin dito dahil kayo po yung garantor. Kaya nga mangyayari dyan, syempre, yung tinatawagan, maiinis hanggang sa may reklamo talaga kayo sa barangay ninyo. Kasi pwede naman talaga magreklamo yung kinukulit din. Pero sana wag na natin paabutin sa mga ganon. Kung sakasakali, kung sakaling nagkaroon talaga kayo ng problema na hindi nyo nakakausap agad, o kung sakaling mapabarangay kayo at usapin nyo sa barangay yung tao na yon, sabihin nyo na lang yung totoo na oo, nakahiram, pero hindi naman actually tinatakbuhan. Nagkaroon lang ng problema at di agad nakabayad. At ayan, kaya kayo hindi makontak naman dahil lang haharas na sila. Ngayon, ang gawin nyo ganito, para maniwala din at para magkaroon sila ng ideya na kayo mismo biktima lang din itong mga abusadong OLA na ito, mag-file kayo ng mga formal complaints sa kanila ng harassments sa mga ahensya ng gobyerno. Example, si SEC. Kailangan meron lang kayong mga patunay na yung mga OLA ninyo, yan yung mismong mga OLA na nanghaharas sa inyo. Yung mga text na, kunwari, example si support loan o kaya si Moka, meron nakalagay doon na hindi ka nagbayad o na may harassment, tapos sa kababa ay nakalagay yung pangalan ng OLA na yan o ng lending company. Yun po yun. Then, sa SEC, pwede nyo po siyang i-file ng formal complaint, mag-message po sa iMessage ng SEC, sa website nila, meron po sila dyan. And then, kung harassments kagaya niyan na may ginugulo at may mga data privacy, sa NPC naman po yun, sa National Privacy Commission. Ngayon, pagka ganyan, para mapatunayan niya mas makakilala nyo na kayo ay biktima, mag-file kayo sa PNP, Anti-Cybercrime, na pinakamalapit sa inyo. Kung hindi kayo malapit sa Camp Crame, kung kunwari kayo mga
Caloocan, alam ko dito sa Caloocan, sa City Hall niyan, merong anti-cybercrime ng PNP dyan. Pwede kayo pumunta dyan. Kung kayo ay tiga Caloocan, at dito kasi sa Valenzuela, wala eh. Kaya pupunta kami ng Camp Crame. Okay? O kayo sa lugar ninyo, kung saan may pinakamalapit na presinto na merong anti-cybercrime, o kaya NBI, pwede po, para mapatunayan nyo na kayo mismo, biktima lang din. At hindi ninyo ibinigay dyan sa mga ola na yan, na nanghahak ng mga contacts, ng mga tumatawag, ng mga nag-deliver sa inyo, kung ano man. Kaya nga sabi ko sa inyo, once na dinownload nyo po kasi yung ola na yan, at nanghingi sila ng permission sa phone ninyo na ma-access ang mga contact list ninyo, yung mga phone books ninyo, automatic, nakukuha na po lahat nila yung nasa logbook ng phone ninyo. Kunwari may mga tumawag, lahat yun. Kahit yung mga matatagal na, nakukuha pa rin nila lahat yan. Kaya nga hindi lang 5 ang kukunin nilang contact reference sa inyo. Lahat yan. As long as binigay ninyo at binigyan nyo ng permission to access contacts, calendar, gallery, the other apps, yung mga yan eh. Tinitignan nila yan. Kaya ako ayokong basta-basta nag-allow lang na kung may ginagamit ko isa kong phone kasi mayroong mga bank account doon, yung mga banking apps, no. Ayokong ina-allowed yun. Kaya kahit hindi ako ma-approve ng pagre-review ko, okay lang. As long as hindi niya makuha yung mga importante sa akin. Kasi sinusubukan ko lang naman tignan kung okay bang hiraman yung mga yan. Pero para sa akin, kung kayo hindi naman kayo review na kagaya ko, hanggat maaari, iwasan ninyong maglagay ng mga number o gumamit na lang kayo ng ibang cellphone na hindi masyadong gamit. Kumbaga yung linisin nyo muna. Okay, kung mayroon kayo extra phone, kung gusto nyo mag-loan, tapos maglagay kayo ng mga number ng mga kakilala ninyo na yung may mga second, mga extra SIM, yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo, kapatid nyo na hindi naman nagagamit, tapos ilagay nyo ron. Ilagay nyo mga 5 o 6. Humiram lang kayo. O kaya mismong hingiin nyo na. Tapos doon nyo i-save lahat. O, diba? At least, hindi kayo ma-estapa. Hindi kayo makakasustapa. Kasi, yung mga phone na yun, yung mga number na nilagay nyo is, ginamit naman talaga ng mga mahal nyo sa buhay, kaibigan nyo. At least, alam nyo na safe yung inyong mga kilala. Pero yung mga na-contact na nila, yung mga na-access na nila sa mga phone ninyo, yan ang problema, no? Kaya, pag kayo pinabarangay, meron nga rito meron lumapit sa akin dito mismo sa lugar namin na kaibigan ko, dito lang siya. Ganun din ang ginawa, pero hindi siya pinabarangay. Tinawagan yung barangay. Talagang tinawagan yung sekretary ng barangay kasi may contact siya doon dahil matagal sila rito makakilala na nila yung mga nasa barangay. Ayun, tinanong nung sekretary na kung kilala ba niya itong tumatawag nito. At syempre, sagot ng kakilala ko, hindi niya kilala. Kasi hindi rin man nagpapakilala. Yung OLA agent ang sinasabi lang, may utang doon sa kumpanya na yon. Pero yung OLA agent, ayaw sabihin kung ano kumpanya. O di syempre, hindi mo nga naman masasabi kung may utang ako dyan o wala. Kung sabihin niya na ibang OLA, tapos hindi naman ako nangutang dyan. Katulad yung nangyari sa akin na yung pera mo, sinisingil ako, wala naman ako utang doon. Paano ko sasabihin, di ba? Paano kayo papalihuan doon sa tinawagan sa barangay? Yung nagre-reklamo sa akin sa barangay na may utang ko dyan. Kahit wala naman akong utang doon. Bali sa sinabi niya talaga, yung mismong OLA na kung saan siya nagtatrabaho. Diba? Para bukay. Para pag nagreklamo kayo, ay masasabi niyo talaga na kayo mismo biktima rin. At kung hindi man kayo iintindihin o hindi man kayo patawarin nung kakilala niyo na yan na ayaw maniwala, wala po tayo magagawa. Doon niyo po mapapatunayan kung kaibigan ba talaga yan o talagang kakilala lang na medyo may issue sa inyo o medyo nainis sa inyo dahil nga sa nangyari, dahil nga sa sila yung sinisir, sila yung iniistorbo. Wala po tayo magagawa doon. It's their choice. Meron din naman silang karapatang magreklamo. Pero ayusin na lang po kung maaayos siya sa barangay. At yung mga yan, i-report nyo na lang po sa PNP o sa NBI at yung cybercrime para sa mga harassments. Okay po, sana nakatulong ang video ito kung sakasakali mangyari sa inyo yan. Yun lang po masasabi ko sa inyo at may papayo ko. Yung pinakamainam na gawin. So yun, paki-follow na lang po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Muli, maraming pong salamat. Sarang Hamida po.